your help. Families all over the country need your help to foster the mission of family prayers, especially the Holy Rosary. Contributions of rosaries, how to pray the rosary pamphlets are needed to continue the mission. Please send your donations and support to Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, Pope Pius XII Catholic Center, 1175 United Nations Avenue, Paco, 1007, Manila. Magandang araw. Ako si Cecilia Datu at kayo nanonood ng mga kwentong buhay dito lamang sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton. Si Abel Victoria ang klase ng tao na gagawin lahat para makamit ang kanyang layunin. Nang una niyang makita si Pinky Sanchez sa campus ng universidad na kanilang pinapasukan, alam niyang ito na ang babaeng kanyang pakakasalan. Bumababa pa lang siya sa kotse ng aking biyanan. Wala na talaga, natulala na ako. Para bang kung na-focus ako sa Panginoon, na-focus din yung mata ko sa Kanya. Grabe hanggang pagbaba ng kotse, hanggang dumaan sa harapan ko. Wala, natulala na akong ganon. Sabi ko sa sarili ko, ito ang babaeng aking pakakasalan. Talagang wala nang iba. Kahit na ganon yung kamay ko, sabi ko kahit may dalawa akong girlfriend, wala na to. Ito na lang. Gumawa ng paraan si Abel para magkalapit sila ni Pinky, pagkat sa umpisa'y hindi siya pinapansin nito. So pagkatapos niya mag-enroll, ginawa ko kahit tapos na ako mag-enroll, pinunit ko yung class card ko. At sabi ko doon sa nag-enroll, sabi ko palitan mo ulit itong subject ko. Kung ano yung in-enroll na subject mo, magandang babae na yun. Isa mong ilagay sa akin. Alam mo, sa totoo lang, kahit yung mga ibang subject na nakuha ko na, nakukunin niya, binalikan ko yun para lang makasama ko siya. And aside from that, yung mga professor, kinausap ko lahat siya, pinainom ko kung saan-saan, para lang, tuwing thesis kaming dalawa magkasama. Din sila. May konting problema sa kanilang relasyon. Bagamat parehong Kristiyano, ay may pagkakaiba ang kanilang relihiyon. Sa totoo lang, napakahirap ng aking kalagayan. Naalala ko tuloy nung unang binyagan yung aking anak. Hindi dumating yung parents ko. And si Daddy, tsaka siya, alam ko nahirapan siya. Kasi hindi siya makapag-sign of the cross habang kumakain. And iba yung style namin. Tsaka, imbes na dapat sana ako ang kukuha sa kanya being a Protestant, nadala niya ako. Nung ma-involve ako ng gusto, during piniriobre ako ni Father Polinar way back 1979. Iaktibo ang angka ni Pinky sa isang charismatic renewal community. Napakahalagang desisyon ang gagawin ni Abel tungkol dito, kahit sa umpisa'y sumasama lamang siya para mapalapit kay Pinky. Bago sila makasal, ay nagpa siyang maging Katoliko si Abel. Parang ang problem ko was, paano kami magiging one, kung magkaiba ang religion namin? So when I asked him, he was willing to, to change. So, okay na. Parang sabi ko kasi sa sarili ko, we have to bring up the children in one, Kaya ang pareho kami, hindi pwedeng magkaiba. Naging matibay ang kanilang pagsasama sa kabila ng mga karaniwang problemang dinaranas na mag-asawa. Yes, of course. Pero, naman, hindi tayo perfect, no? So, meron talagang ups and downs. And most of the time, because we are involved with the Lord, na-cover up, napapatch up kagad namin yung a little difference. Overcome namin yung mga konting problema o konting pag-ano namin. Ngunit may sunod-sunod na insidenteng magpapahirap sa pangunawa ni Abel sa tunay na layunin ng buhay. Matindi ang epekto ng mga pangyayari kay Abel. Naisip niyang pinabayaan ng Diyos ang kanyang mag-anak.
Dahil hindi makatulog sa kaiisip, natuto siyang uminom ng alak gabi-gabi. So, 1987, December 1987, meron akong fish pan sa Quezon. Nag-invest ako ng malaking money doon. Nag-invest talaga ako ng millions of fingerlings ng bangus, sugpo, alimango. And all of a sudden, parang sa isang iglap lang na gano'n nagkaroon ng malaking tidal wave. First time na nangyari doon sa lugar na yon. Almost umabot ng 20 feet yung taas. So lahat ng investment ko doon, pati nga yung dalawang bantay ko, yung ibang bantay ko namatay sila, tinangay ng tidal wave. So nung nalaman ko yon, ay nako, yung mga mamahaling kong alak dyan, walang ginawa kundi buksan, inumin. Ayaw kong makatulog. Hindi ako makatulog ng hindi nakainom After a week, o wala pa, nasunog yung building namin sa Binida. Which is yung talagang pinaka-main source ng income namin, nasunog. And sinabi ko sa'yo, nung nasunog yung parang akong batang umiiyak. Sabi ko, paano na to? Paano ang kinabukasan? Sunod-sunod naman tong pangyayari na to. And after a week, namatay din yung lola namin. So during those days, nung nasunog na yung office, sa umaga pa lang, pagising ko, naghahanap na ako ng alak. Talagang sabi ko, ito lang panlunas para makalimutan ko yon. To the extent na naubos ko na yung mga alak ko, hanggang yung marka, yung gin, tinatawag na gin, yung nandun yung demonyo. Alam mo, tapos na aga nun si Arcangel, sabi ko, parang baligtad to Dapat yung demonyo nasa ibabaw, yung anghel ang ginaganon. Dahil ang pag-iisip ko nung pinabayaan na ako ni Lord Nawala na siya, ba't kami nagkaganito? Wala namang magawa si Pinky, kundi sundin ang kanyang nakagawian na kapag may problema. Mahirap kasi nga, parang hindi ko naman siya makontrol. So I just prayed. Talagang si Lord lang. Yun lang. That's, I held on to the promise of the Lord na He's in control. Tapos I'd pray for Him. Dahil sa walang tigil na pag-inom, ay naospital si Abel. It was December 25, birthday ni Jesus. Galing niya tumawag, no? Birthday niya mismo, niregaluhan niya ako. Ang niregalo niya sa akin, dinala ko niya sa heart center. Why? Because of too much drinking, smoking, tsaka siguro yung stress, pati nagkaroon ako ng palpitation, tsaka pang mild attack na. So pagdating doon sa heart center, December 25, di nagkagulo na yung doktor doon, nag-code blue, kung sino-sino na yung tumitingin sa akin. And even I remember nung sinabi ng doktor kay Pinky na, ganyan ba talaga kulay ng mister mo? Ang sagot niya hindi ako maitim yan. At least kahit pa paano nalilib akong konti, no? Pero grabe talaga yung pakiramdam ko. Habang nag-aalala kung siya'y mabubuhay pa, ay may nakausap siyang pari. Ang pari ding ito, ang nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. So, pagtingin ko naman sa kabilang side, may nakita akong Indian priest na papalapit sa akin. Malayo pa lang, nagsa-sign of the cross na siya. Sabi ko, Panginoon, mamamatay na ba ako? O parang gano'n na, ko. Sige ka ako. So pagdating ng priest, nag-anoint siya in-anoint niya ako, and then biniro ko yung pare. Sabi ko, Father, shall I die? Sumagot naman yung pare, no, my darling, do not cry. Sabi niya gano'n. But naging seryoso yung pare. Nung i-pray over niya akong gano'n, sabi niya, God will use you. He will make a way for you. And then, yun, umiyak na ako. And ramdam ko yung init, yung pray over sa akin ng pare. Sa pangalawang yugto ng ating tampok na salaysay, ay malalaman natin ang mga sumunod na hakbang ni Abel tungo sa pagtupad ng kanyang bagong layunin. Para sa mga kwentong buhay ng Family Rosary Crusade ng Servants of God na si Father Patrick Peyton, ako si Cecilia Datu. Hanggang sa muli. The family that prays together stays together.